Welcome to our Hana Filipino worship today. Wini-welcome ko kayo sa ating Hana Filipino worship ngayon. I hope that with the time of worship, you receive first of all strength. Nawa ay sa oras ng pagsambang ito ay inyong tunay na makamtan ang kalakasan. And with that strength, I hope and I bless you that you remain in the Word only. At sa kalakasang iyon, nawa ay tunay na kayo'y manatili sa salita lamang. So today's title is The Remnant Who Change the Frame of the World. Ang pamagat ngayon ay ang remnant na nagbago ng kalagayan ng mundo. And today we read 1 Samuel. That's why we're looking at the life of Samuel. Binasa natin ang nasa unang Samuel, kaya ang titingnan natin ngayon ay ang buhay ni Samuel. 1 Samuel chapter 7, 10 to 14. Unang Samuel, 7, 10 hanggang 14. It's okay. What is the most important thing in our walk of faith? Ano ang pinakamahalaga sa ating buhay ng pananampalataya? I'm just going to write it here. What is faith? Ano ang pananampalataya? First of all, faith is not visible to our eyes. Unang-una, ang pananampalataya ay hindi nakikita ng ating mga mata. And it is only given by God. At ito ay binibigay lamang ng Diyos. So how can we have faith? Kaya paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? How can we enjoy the invisible things as it is visible? Paano natin mai-enjoy o matatamasa ang mga hindi nakikita para maging nakikita? Through faith, right? Sa pamamagitan ng pananampalataya. But the only way to have faith, in the Word says, is listening to His Word. Ngunit ang tanging paraan upang magkaroon ng pananampalataya, sinasabi na sa pakikinig ng kanyang salita. But the Bible has 66 books. Ngunit ang Biblia ay may 66 na mga libro. Then what should I listen then? Kaya ano ang dapat kong pakinggan? Do you need to memorize all the Bible? Kailangan mo bang imemorya ang buong Biblia? If you can, that would be helpful. Kung kaya mo, ito ay magiging magandang tulong para sa iyo. But I think we don't have all the time to really do it, right? Ngunit parang wala tayong ganong oras para magawa iyon. That's why you need to know what is the core message of this word, right? Kaya ang dapat nating malaman ay ang sentrong mensahe ng salita. What is our core message from that 66 books that it is written? Ano ang pinakasentrong mensahe na papaloob sa 66 na mga librong ito? And that word started in Genesis chapter 1, verse 1. At ang salitang iyan ay nagsimula sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pasimula ay ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Let there be light, right? At sinabi niya magkaroon ng liwanag. Everything is being created with what? With His word, right? Sinasabi na ang lahat ay ginawa sa pamamagitan ng kanyang salita. That's how powerful is the word of God, right? Ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. And that word in the Old Testament was prophesied as someone. At ang salitang iyon sa lumang tipan ay naging propesya na bilang isang tao. And He was called Messiah. At siya ay tinawag na Messiah. The Old Testament keeps talking about that someone will come to really free us eternally. At sa lumang tipan, sinasabi na merong darating upang tayo ay mapalaya na magpakailanman. Because in the Old Testament, it was a cycle of sin, liberation, sin, liberation, sin, liberation. Pagkat sa lumang tipan, ito ay parang naging paulit-ulit na pagkakasala at pagkalaya, pagkakasala, pagkalaya, pagkakasala, pagkalaya. But now, if you look at the New Testament, Messiah who was prophesied came. Ngunit kung titingnan natin ang bagong tipan,
ang tinatawag na Mesiyas ay dumating. John 1:1. Makikita natin sa Juan 1:1. The Word became flesh and dwelt among us. Ang salita ay naging laman at siya ay nakasama natin. That Word is Jesus, At ang salitang ito ay si Jesus. because this was prophesied, right? Pagkat ito ay nasa propesya. But now, He not just came, He said, dwell among us, which is He has come as our Christ. Hindi lamang ito sinabi, ngunit siya ay tunay na dumating at siya ang naging Kristo na nakasama natin ngayon. That's why this is the core message of the Bible. Kaya ito ang pinakasentrong mensahe ng Biblia. Everything goes according Him, and everything must go according to His works. Ang lahat ay papunta sa Kanya at sa pamamagitan niya. That's why we need to know that this core message, now we need to have it as our faith. Kaya dapat nating malaman na ang sentrong mensaheng ito ay tunay na ating maging pananampalataya. To what point? Hanggang saan? To the point that it becomes only this faith. Hanggang sa ang ating pananampalataya ay maging tangi. Like, all of you who are listening, you're not gonna become theological, or you're not gonna be a theologian, right? Sa mga nakikinig ngayon, hindi ang lahat ay magiging mga mag-aaral ng Biblia. All of you are not gonna become pastors, right? O kaya ay kayo ay maging mga pastor. So it means, do you think just only pastor can do only this? Kaya iniisip nyo ba na ang pastor lamang ang kayang gawin ito? No. Hindi. Everyone, and God desires us to be only in this faith. Ngunit ang kagustuhan ng Diyos ay tayong lahat magkaroon ng pananampalataya na natatangi. And when you know that this is the only thing that God wants from us, then we need to know what Jesus did for us. At kung alam natin na ito ang tanging kagustuhan ng Diyos para sa atin, dapat nating malaman kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. What did He do for us? Anong ginawa niya para sa atin? Quickly. He came for us. Siya ay dumating para sa atin. We call this incarnation, right? At ito ay tinatawag na inkarnasyon. And not just He came, He was with us. Hindi lamang siya dumating, ngunit siya ay naging kasama natin. Not only with us, He now died for us. Hindi lamang natin siya nakasama, kundi siya ay namatay para sa atin. But not just He just died, He resurrected for us. At hindi lamang siya namatay, siya ay muling nabuhay para sa atin. And He's living, right? At siya ay tunay na buhay. But not just finished with His resurrection, He will come again. At hindi lamang nagtatapos sa kanyang muling pagkabuhay, ngunit siya ay babalik ng muli. This is what Christ did and promised us. Ito ang ginawa ni Kristo at ito ang kanyang naging pangako para sa atin. So, simple, it means everything will be according to Him. Kaya ang simpleng kahulugan nito, ang lahat ay magiging sa pamamagitan niya. That's why the kingdom of God is very important. Kaya ang kaharian ng Diyos ay napaka-importante. That's why His power, which is the Holy Spirit, is the only source of our power. Kaya ang kanyang banal na espiritu ang dapat na maging pinanggalingan ng ating kapangyarihan. Do you understand? Naiintindihan niyo ba? That's why we keep saying Jesus is the Christ. Kaya lagi nating sinasabi na si Jesus ang Kristo. This is the core message. Pagkat ito ang sentro ng mensahe. You cannot keep thinking that why are we repeating this always if I know? At kaya hindi mo dapat sabihin na bakit nyo ito paulit-ulit na sinasabi kahit alam ko na ito. Then I ask, if you know, what you gonna do then? Kaya tinatanong ko rin kung tunay mo itong alam, kaya ano ang dapat mong gawin ngayon? What's next after Christ then? Ano ang kasunod pagkatapos ni Kristo? There's nothing next after Christ. Walang kasunod pagkatapos ni Kristo. Because Christ will come again. Nasa kay Kristo na, siya ay muling babalik.
Imagine if other person will come again. Isipin natin kung may ibang tao na babalik. Then you need to talk about that person. Ang dapat nating pag-usapan ay ang taong iyon. When the scripture says he will come again as you saw him ascend. Ngunit sinasabi sa kasulatan na siya ay babalik kung paano niyo siyang nakita na pumunta ng langit. If you have this in your life, now you have a very firm foundation. Kung meron kang tunay nito sa iyong buhay, sinasabi na ikaw ay may tunay na matatag na pundasyon. And you need to start with this in order to have a walk of faith. At dapat kang tunay na magsimula dito upang ikaw ay magkaroon ng buhay ng pananampalataya. That's why those who are listening and also attending the Bible study, your heart should be always, I want to know more about this. Kaya sa mga nakikinig at sa mga kasama natin sa Bible study, dapat ninyong isipin na gusto kong mas malaman ang mga bagay tungkol kay Jesucristo. Same thing for us. Katulad din sa atin. The more you do ministry, the more you realize that this is the key. Sa mga gumagawa ng paggawa ng mga ministeryo, nakikita natin na ang tanging paraan ay si Jesucristo. Because the more you do ministry, the more things happens. Pagkat habang ginagawa natin ang ministeryo, maraming mga bagay ang nagaganap. And you will try to understand it and keep learning. At gagawin natin ang lahat upang mas maintindihan ito at tayo ay mas matuto. But ministry is not learning. Ngunit ang ministeryo ay hindi ang pagkatuto. Ministry is changing my roots. Ang ministeryo ay ang paano mabago ang aking ugat. This is very, very scary. At ito ay nakakatakot. My father went to Philippines last week. Ang aking ama ay pumunta ng Pilipinas nung nakaraang linggo. He went to, I think, the city. I don't know which region. Pumunta siya sa isang syudad sa Pilipinas. It was his first time going to Philippines. At iyon ang unang beses niyang nakapunta ng Pilipinas. He called me 2 days ago and he told me, it is almost similar to the Catholicism from Latin America. Tinawagan niya ako nakaraang 2 araw at sinabi niya na ang Katolisismo sa Pilipinas ay parang katulad ng Katolisismo sa Panama. But he said that it is so disorganized, the country. Ngunit sinabi niya na ang Pilipinas ay walang organisasyon, walang kaayusan. Not that it is like not clean and that, not that type of disorganized. Hindi ibig sabihin na dahil madumi ang Pilipinas, hindi ganon. Spiritually, very disorganized. Ngunit ang spiritual na kalagayan ng Pilipinas ay walang organisasyon. In Korean, we say 정신 없다. Kung sa Korean, ito ay sinasabi na walang tamang pag-iisip. It's like, what's happening? Parang, anong nangyayari ngayon? Have you ever felt that when you go to Philippines? When you're here and you go? Na raramdaman ba ito ng mga tao na parang sila ay nasa ibang bansa at bumalik sila ng Pilipinas? When I heard that, why is it that way then? At nung narinig ko yon, iniisip ko bakit ganon ang kalagayan ng Pilipinas? Roots. Dahil sa ugat. Something is not allowing the people that have faith to root down in the gospel. Something. Merong bagay na hindi nagpapahintulot ng tunay na pananampalataya na mag-ugat sa Pilipinas. First is spiritual disorder. Ang una ay ang espiritual na kaguluhan And spiritual confusion. at espiritual na pagkalito. That's not allowing the Filipinos to really root down in the gospel. At ito ang siyang nagiging dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay hindi makaugat sa tanging gospel. And what is the roots of Philippines? Ano ba ang ugat ng Pilipinas? What is the root? Ano ba ang ugat ng Pilipinas? Look at the history. Kung titignan natin ang kasaysayan, Colonized for many years. ito ay sinakop ng napakaraming taon. Not from just Catholics, but also from Europe too. Hindi lamang sa mga Katoliko, kundi pati na rin ng mga taga-Europa I also heard of Japan also. at ng mga Hapon. China. So Kahit ng many mga- countries
have colonized Philippines, right? Napakaraming mga lugar, mga bansa ang sumakop sa Pilipinas. And Philippine people, they live like nothing happened. Ngunit ang mga Pilipino ay namumuhay na parang walang nangyari, We're fine. na kami ay okay lang. But there's a big spiritual confusion. Ngunit merong napakalaking espiritual na pagkalito. I think you will know much better than me. At sa tingin ko, mas alam nyo ito kaysa sa akin. How can we change the root then? Paano natin mababago ang ugat? Right? This is the mission that we must have for our lifetime. Ito ang misyon na dapat mayroon tayo sa ating buong buhay. In the scripture says, only the disciple can change the root. Sinasabi sa salita na ang tanging disipulo lamang ang makakapagpabago ng ugat. That's why those who are here, you're precious. Kaya ang mga kasama ko ngayon, kayo ay mga natatanging. If you go to Philippines now, and God raises you a church there, you will be very busy just attending the church. Kung kayo ay pababalikin ng Diyos sa Pilipinas at kayo magkakaroon ng simbahan doon, siguro kayo lamang ay magiging busy sa pagpunta ng simbahan. In other words, you will be one of the famous church. Ibig sabihin, ikaw ay magiging isang simbahan na magiging kilala. But you won't be able to do this. Ngunit hindi mo magagawa ito, ang paghanap ng disipulo. But many people fall into that trap. Ngunit maraming tao ang nahuhulog dito. You cannot fall into that trap. Ngunit dapat hindi kayo mahulog You need to dito. see what's really holding Philippines. Dapat mong makita kung ano ba talaga ang pumipigil sa Pilipinas. And really do disciple movement. At tunay mong gawin ang movement na ito para maghanap ang disipulo. Now, one day I really want to visit Philippines, right? Me too. Gusto kong isang araw na talagang makapunta ng Pilipinas. But for this only. Ngunit dahil lamang sa disipulo. And you have meanings in Korea that can really be that person. At dito din sa Korea, meron tayong mga nakikita o nakikilala na baka pwedeng maging In disipulo. other words, your word evangelization is not how many, are you in the fulfillment of God's word. Ibig sabihin, ang pangdaigdigang ebanghelisasyon ay hindi sa kung ilan o ilang maraming mga disipulo, kundi kung paano ang salita ng Diyos ay nagkakaroon ng katotohanan. That's disciple. At yon ang disipulo. Word evangelization. At ang pangdaigdigang ebanghelisasyon. Because how many you do if Jesus comes is end. Dahil ano pa man ang ginagawa mo at gaano pa man kadami ang ginagawa mo, kung bumalik si Jesus, iyon ay katapusan na. That's why the essence is, what would you be doing when Jesus comes, right? Kaya ang pinaka-importanting bagay ay ano ang ginagawa mo kung dumating na si Jesus. You must be in here. Ikaw ay dapat naririto. Not in what, not in how, not in many. Hindi sa kung ano, kung paano, kung gaano. You understand what I want to say, right? Dapat yung maintindihan ano ang aking sinasabi. It's very important. Ito ay napakahalaga. One person that understands this can change the stream of Philippines. Ang isang tao na nakakaintindi nito ay tunay na magbabago ng daloy ng Pilipinas. Do you believe it? Ikaw ba ay naniniwala? You need to believe it. Kailangan natin itong paniwalaan. But now the city is too cramped. It's too much. Too many people are there. Ngunit ang lugar, ang Pilipinas ngayon ay maraming tao ang naririto. Right? Too Diba? many churches. Napakaraming simbahan. Too many pastors. Napakaraming pastor. If you go there, what's going to happen? Kaya kung pumunta ka doon, anong mangyayari? So you need to focus also. 5,000 tribes. Kaya ang dapat maging focus mo ang 5,000 mga tribo. You know what I believe also? Alam niyo ba kung anong pinapaniwalaan ko? You are doing missions. Your life is doing missions in Korea. Na ang iyong mga buhay ay gumagawa ng misyon dito sa Korea. Do you understand what I want to say? Naiintindihan mo ba ang gusto kong Korea sabihin? also is in a time that they're losing the gospel.
Pagkat ang Korea ay nasa oras ngayon kung saan hindi na nila napapanghawakan ang gospel. Who's gonna save Korea? Sino ang magsasalba ng Korea? You. Ikaw. If you understand this mystery, your life in here is so precious. Kung naiintindihan mo ang misteryong ito, ang buhay mo ngayon dito ay napakahalaga. That's why we only think we come here to live, right? Iniisip natin na pumunta lang tayo ng Korea upang mabuhay. No, you came here to save Korea. Hindi, ikaw ay pumunta dito upang iligtas ang Korea. But you don't believe it, right? Ngunit hindi mo ito mapaniwalaan, di ba? The moment you believe and you know, then you understand what's God's missions. Ngunit sa oras na ito ay paniwalaan mo at ito ay tunay mong malaman, maiintindihan mo ang misyon na gusto ng Diyos. So I always think you're a missionary here. Kaya dapat mong isipin na ikaw ay misyonaryo dito. Those who are listening also, think God sent you here. Sa mga Not you. nakikinig ngayon, isipin mo na ikaw ay pinadala ng Diyos dito. First, to listen to the gospel. Unang-una, upang mapakinggan ang gospel na ito. Second, if you're a Christian, to restore what's true gospel in your life. At pangalawa, kung ikaw ay Kristiyano na mairestora ang gospel sa iyong buhay. That's why your life here is very crucial. Kaya ang buhay mo dito ay tunay na napakahalaga. That's why today we don't have a lot of time. So let me give you the conclusion of today's word. Kaya para sa konklusyon, How can we change the frame of the world? paano natin mababago ang kalagayan ng mundo? In the scripture says, one person changed the frame of the world. Sinasabi sa salita na may isang tao na nagbago ng kalagayan ng mundo. And today was Samuel. At sa araw na ito, ang napag-usapan natin ay si Samuel. Remember three things only. Dapat nyo lamang tandaan ang tatlong bagay. What did Samuel do? Ano ang ginawa ni Samuel? He was always in the covenant. Siya ay laging nasa loob ng pangako. Do you understand? Naiintindihan nyo ba? Always in the covenant. Siya ay laging nasa loob ng pangako. Problem, covenant. Kahit may problema, nasa pangako siya. Peace, covenant. Kung nasa kapayapaan, nasa pangako pa rin siya. Victory, covenant. Kung nasa tagumpay, nasa pangako siya. This never changed. At ang pangakong ito ay hinding-hindi So nagbabago. he held on to things that never changed. Kaya pinanghawakan niya ang mga bagay na hindi nagbabago. And what did one person, Samuel, did? At ano ang ginawa ni Samuel? His life was a worshiper. Ang buhay niya ay buhay ng isang mananampalataya. Today, you're worshiping together with us. Sa araw na ito, kayo ay kasama naming sumasamba. You might think not big deal, right? Just one other message. Maaari nating isipin na ito ay katulad lamang ng mga ibang mensahe na napakinggan ko. But for Samuel, worship was everything. Ngunit para kay Samuel, ang pagsamba ay ang lahat-lahat. Everything is to worship now. At ang lahat ay para sumamba. So, what is worship then? Ano ang pagsamba? We always say, worthy to adore. Ito ay sinasabi natin na kailangan or dapat nating bigyan ng papuri. In other words, who created me now is I am worthy to now worship Him because I adore Him. Ibig sabihin, kung sino ang gumawa sa akin, ngayon ako ay karapat-dapat na magbigay ng papuri sa Kanya. This is worship. Ito ay ang pagsamba. He is worthy enough to adore Him. Ikaw ay karapat-dapat na upang magbigay ng papuri sa Kanya. Because your life worth. Pagkat yon ang kahalagahan ng buhay mo. And what did Samuel, one person did also? At ano pa ang ginawa ni Samuel? He had a lifelong mission. Siya ay nagkaroon ng panghabang buhay na misyon. And he connected it to prayer. At kanya itong iniugnay sa panalangin. What is your lifelong mission? Ano ba ang iyong panghabang buhay na misyon? A lifelong mission means it will never change no matter what circumstances. Ang panghabang buhay na misyon, ibig sabihin hindi ito nagbabago kahit ano pa man ang kalagayan ngayon. Even though you die, it must go.
At kahit ikaw ay mamatay, ito ay magpapatuloy. This is lifelong, not just when you're living. Ito ang ibig sabihin ng panghabang buhay. Hindi ibig sabihin na habang ikaw lang ay nabubuhay. For Samuel was, I will keep praying for who? For Israel until I die. Para kay Samuel, ang kanyang panghabang buhay na misyon ay patuloy niyang ipapanalangin ang Israel hanggang siya ay mamatay. But that prayer came earlier as an answer. At ang panalangin iyon ay dumating sa kanya ng mas maaga David was raised for this. sa pamamagitan ng pagka-establisa ni David. So my lifelong prayer and mission is disciple of Latin America. At ako naman, ang aking panghabang buhay na misyon ay ang maging disipulo para sa Latin America. This is my lifelong mission. Ito ang aking panghabang buhay na So misyon. no matter what happens within my 30, 40, 50 years along, it will never change. At ano pa man ang mangyari, ngayong ako ay 30, 40, 50, 60 taong gulang, kahit anong mangyari, hindi ito Because I magbabago. know that the disciple will keep doing the gospel movement. Pagkat alam ko na ang disipulo ay patuloy na gagawin ang paggawa na ito patungkol sa gospel. And through David, Solomon was prepared, right? At sa pamamagitan ni David, si Solomon ay naihanda. And if you keep going, who came? At kung tayo ay titingnan natin ang pagpapatuloy ng kanilang saling lahi, sino ang dumating? Jesus. Si Jesus. Do you understand what Samuel held on gave us the lifelong answer, eternal answer for us. Naiintindihan niyo ba na ang pinanghawakan na panghabang buhay na misyon ni Samuel ay nagbigay sa atin ng panghabang buhay na sagot? But At let me siya ay tell si you Jesus. that your life is also within this. At gusto kong sabihin sa inyo na ang inyong buhay ay nandirito din sa loob nito. But not just Jesus that will come. Jesus is with you now. Hindi lamang na si Jesus na darating, ngunit si Jesus na kasama mo ngayon. And He promised, I'll be with you until the ends of the earth. At ipinangako niya na siya ay makakasama mo hanggang sa katapusan ng daigdig. Then, are you blessed or not blessed? Kaya ngayon, ikaw ba ay pinagpala o hindi? Super blessed. Ikaw ay tunay na pinagpala. Very blessed. Ikaw ay tunay na pinagpala. You have everything. Pagkat nasa iyo na ang lahat. Samuel did not see Jesus, Hindi nakita ni Samuel si Jesus. but he had a lifelong mission. Ngunit nagkaroon siya ng panghabang buhay na misyon. And came Jesus. At dumating si Jesus. In his prayer, it was connected to lifelong mission. Ang kanyang panalangin ay naging konektado sa kanyang panghabang buhay na misyon. Then, are you important or are you not important? Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ikaw ba ay importante o hindi? Are you important? 권사님, are you important? 중요한 사람이에요? Para sa ating kasama ngayon, kayo ba ay mga importante? Are you important? If you're important, then should we treat ourselves not important? Kaya kung ikaw ay importante, paano mo dapat itrato ang iyong sarili? No, right? Because we're important. Hindi mo dapat itrato ang iyong sarili na hindi importante pagkat ikaw ay importante. Don't treat yourself not important. Huwag mong itrato ang iyong sarili na hindi importante. Oh, I cannot do it. Hindi ko to kayang Oh, I'm gawin. not capable. Wala akong kakayahan na magawa ito. I don't have it. At wala akong ganito. This is saying you're not important. Ito ay nagsasabi na hindi ka importante. But God says you're very important. Ngunit sinasabi ng Diyos na ikaw ay napaka-importante. If you realize this, everything starts to look different for you. Kung tunay mo itong maiintindihan, ang lahat ay sa tingin mo magiging bago. And so no matter what happens, your lifelong mission is to leave behind disciple. Kaya anuman ang mangyari, ang dapat na panghabang buhay na misyon mo ay makaiwan ng tunay na disipulo. That's the only thing and the only person and the only thing that can really save Philippines. Pagkat ito lamang ang tanging bagay na tunay na makakasalba ng Pilipinas. Also, will save, revive your life too. At ito din ang magsasalba ng buhay mo at tunay na magpapabago ng iyong buhay. And also, save the church.
at tunay na magsasalba ng simbahan save the family, at magsasalba ng mga pamilya because you're a disciple. pagkat ikaw ay ang disipulo. Just wait, you will see. Dapat ka lang maghintay at iyong tunay na makikita. And when that time comes, you need to be worshiper. At sa pagdating ng oras na ito, dapat ikaw ay isang tao na sumasamba. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for giving us this tremendous identity in Christ. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng tunay na napaka-gandang pagkakakilanlan sa pamamagitan ni Today, Kristo. we heard that Jesus is the Christ, Ngayon, narinig namin na si Jesus ang Kristo, the only one promise and also fulfill in our life. ang tanging pangako na tunay na nagkaroon ng kaganapan sa aming buhay. Let us be worshipers. Gawin mo kaming mga mananampalataya. Let us be someone who can really have the lifelong mission in prayer. At gawin mo kaming isang tao na mayroong panghabang buhay na misyon sa loob ng panalangin. And let us realize that you have raised us and kept us in your word to be disciple of yours. At kami ay tunay mong tinawag at kami ay pinangalagaan mo sa loob ng iyong salita upang tunay na maging mga disipulo. Bless the life of all those who are listening to this word today. Pagpalain mo po ang buhay ng lahat ng mga nakikinig ngayon. Give them strength. Give them grace. Bigyan mo po sila ng grasya at ng kalakasan. Give them hope in Christ. At bigyan mo sila ng pag-asa sa loob ni Kristo. And if they have any difficulties, illness, God, you go and treat them and heal them with your mighty power. Sa pamamagitan ng iyong ng iyong kapangyarihan, Panginoon, kung meron man silang nararamdaman na sakit o kahirapan, bigyan mo po sila ng kagalingan. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of our Father God, by the indwelling, the working, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our Hana Filipino disciples. Also, who are listening, scattered in their places, holding on to the covenant, knowing that this is everything for us. Knowing that remaining as a worshiper of Christ, it is the true blessings. Also, having the lifelong mission, knowing that disciple is the greatest desire of your ministry. Be upon them now and forever. Amen. Thank you very much.